Tao po! Tao po, tulungan niyo po ako! Kinukumbulsyon po ang anak ko. Hindi ko siya madala sa ospital dahil sa bagyo. Kayo na lang po ang pag-asa namin. Huli ka na! Hindi naaabuti na gumaga ang anak mo! Parang awa niyo na po. Kahit ano pong kapalit gagawin ko, may ligtas niyo lang siya. Kahit sarili mong buhay? Opo. Kung ganoon, mabubuhay ang anak mo. Pero pag sikat ng araw, ikaw naman ang mamamatay. Ano ang pinakamalaking kinatatakutan mo? Ang katapusan ba ng mundo? O ang mawalan ng taong minamahal mo? Kung dumating man ang araw na kailangan mong harapin ang kinatatakutan mo para lang mailigtas ang taong mahal mo, kakayanin mo ba? Ano ang una mong gagawin kung alam mong ilang oras na lang ang natitira bago mawala ang lahat? Ibahagi ang iyong sagot sa comment section. Ngayon, alamin natin ang kwento ng ating letter sender na minsang naniwalang magwawakas na ang mundo, pero natuklasan niyang mas nakakatakot pala ang kasamaan ng tao at ng mga halimaw. Pakinggan natin ang kanyang kwento hanggang dulo. Kung may parangal man para sa pinakaututong tao sa mundo, malamang ako na ang mananalo. Paano ba naman kasi naniwala akong magugunaw ang mundo pagsapit ng bagong milenyo o taong 2000. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Tomas o Tom, hindi ko tunay na pangalan. Binago ko rin ang mga pangalan ng mga taong mababanggit ko, pati na rin ang lugar kung saan nangyari ang lahat. Isa po akong masugid niyong tagapakinig, lalo na sa mga gabing nagbabantay ako ng aking sari-sari store. Sumulat ako para ibahagi ang kwento ng buhay ko at kung paano ko nakilala ang isang babaeng nakilala ko noong akala ko ay katapusan na ng mundo. Nagsimula ang lahat ng taong 1999. Isa pa akong bank teller sa Maynila na mga panahong yon. At kasabay ng paglapit ng taong 2000, kumalat ang balitang magugunaw na raw ang mundo dahil sa tinatawag nilang Y2K o Millennium Bug. Siguradong hindi kayo mauubusan ng kwentong mapapakinggan. Pakisubscribe at pindutin ang like and share button para sa mga mas bagong kwento. Anak, sabihin mo nga sa akin ang totoo, nagdodroga ka ba? Ha? Bakit mo naman naitanong yun, ma? Sinong matinong tao na magbibenta ng bahay na ipinamana namin sa iyo? Magre-resign sa trabaho at lilipat sa liblib na baryo. Dahil lang naniniwalang magugunaw ng mundo. Tomas, hina-high blood mo talaga ako. Ma, maniwala kayo. Totoo ang Millennium Bug. Kalat ang balita niyan sa buong Maynila. Halos araw-araw na nga nasa balita eh. Pati nga mga kliyente namin sa bangko, isa-isa na rin wini-withdraw ang lahat ng ipon nila. At naniwala ka naman agad na magugunaw ang mundo pagpasok ng taong 2000. Anak, pinagtapos ka pa naman namin ng stepfather mo para hindi maging ganyan. Uto-uto. Grabe ka naman, ma. Preparedness lang naman to. At saka, wala namang mawawala kung magiging handa tayo, di ba? Ikaw ang nawalan. Nawalan ka ng trabaho, nawalan ka ng bahay. At mukhang nawalan ka na rin ng bayad. Ma naman. Bahala ka na sa buhay mo. Huwag mo muna akong tawagan. Baka tumaas pang bill nitong postpaid ko. Sige po, ma. Mag-iingat po kayo dyan sa Japan, ha? Kumusta na lang po ako kay Papa Kenichi. At kay Kiko. Oo na, at kapag hindi nagunaw ang mundo sa year 2000, ikaw ang kugunawin ko. Bye! Pagkababa ni Mama ng tawag, Sir Jag, napasandal na lang ako sa kinauupuan ko. Kasalukuyan ako nakasakay sa isang truck na inupahan ko para mailipat ang ilan ko pang mga gamit, pati na ang mga sako-sakong bigas at groceries na binili ko bilang paghahanda sa pinaniniwalaan kong pagdating ng katapusan ng mundo. Hindi alam ni Mama na ilang buwan ko itong pinag-isipan at pinagplanuhan bago ko tuluyang ginawa. Mula Maynila ay bumiyaya ako pabalik sa aming probinsya sa Santa Quiteria. Mula roon ay nagtungo naman ako sa isang liblib na baryo
na tinatawag na Sierra, kung saan nakatira ang aking lola at ang biological father ko. Bata pa lang ako nang maghiwalay ang aking mga magulang. Hindi kasi tinanggap ng mga magulang ni Mama ang biological father ko dahil doon lang siya nabuntis nang minsang magbakasyon siya sa baryo. Dahil may kaya ang pamilya ni Mama at high school graduate lamang ang tatay ko, hindi na niya ito naipaglaban. Paminsan-minsan naman ako nakakapasyal sa Sierra noon, pero hindi taon-taon dahil napakalayo ng biyahe. Nang mag-high school ako, nagtrabaho si Mama sa Japan para matustusan ang pag-aaral ko. Ang lolo at lola ko naman ang tumayong magulang ko habang lumalaki. Kalaunan, nagpakasal si Mama sa isang Hapon at nagkaroon sila ng anak na babae na pinangalan ng Keiko. Umuwi lamang sila sa Pilipinas nang pumanaw sina lolo at lola. Ilang beses nila ako niyayang sumama sa Japan, pero tumanggi ako. Sa halip, ipinamana na lang nila sa akin ang bahay ni na lolo at lola habang tinatapos ko ang kursong accountancy. Pagkatapos kong makapasa sa board exam, nakapasok ako bilang bank teller sa isa sa malalaking bangko sa Maynila. Noong mga panahong yun, in demand ang mga kursong nursing at accountancy. Pero accountancy ang pinili ko dahil sa totoo lang ay takot ako sa karayom. Kaya yun ang pinili ko. Ilang sandali pa ay nakapasok na ang truck sa loob ng Baryo Sierra. Halos mabibilang mo ang mga kabahayan dito kumpara sa mga baryong nadaanan ko. Mukhang ito na ang pinakadulong baryo sa bayan ng Santa Quiteria. Pagdating namin sa bakuran ng bahay ni Lola Salud, agad akong bumaba at nadatna ng pinsan kong si Jerry na abalang nagtatanggal ng damo. Aba, ikaw nga, Tomas. Kuya Jerry, Bakit may dala kang truck? Inakot mo na ba ang buong Maynila? hindi ka nakinig nung tumawag ako habang nasa bayan ka, no? Sabi ko, lilipat na ako dito sa Sierra. Malapit ng Millennium Bag. Seryoso ka pala? Gagi ka. Akala ko lasing ka lang nung tumawag ka. Hindi. Si Dubag Dubate. Bakit napakaingay ninyo? Lola, Si Tom po, Lola Salud. Ano? Gutom ka na? Hindi po. Ang sabi ko, si Tom po ang dumating. Ay, abay. Si Tom na pala yan. Lola, namiss kita. Mano po? Ay, mahina na talaga ang pandinig ni Lola. Kaya lagi kaming pasigaw kung kausapin siya eh. Aba, may truck ka na pala, apo. Hindi po akin yan, Lola. Ano? Aakitin? Hindi daw po yung kanya, Lola. Ay, ganun ba? Para saan yan? Mukhang sasakit ang lalamunan ko dito, ah. Wala kang magagawa. Mahina ng pandinig niyan eh. Lola, lilipat na po ako dito. Ay, bakit? Nag-asawa ka na pa? Hindi po. Naghahanda lang po ako kasi magugunaw na ang mundo. Ano? Lugaw. Ay, gusto mo naglugaw? Hayaan mo na, Lola. Mamaya mo na kausapin yan. Simula nang maniwala sa Y2K, parang nagkaroon na ng sariling mundo. Ano raw problema niya? Mahabang kwento, Lola. Nasaan si tatay? Ayun, nasa sabungan. Magugunaw na nga ang mundo, mga manok pa rin ang inaatupag niya. Hayaan mo na si Chuchago. Mga manok na naging asawa niyan. Panalo raw ang panabong niya ngayon. Swerte kasi ang araw ng 8 eh. Ano yan, weteng? Hindi. Pustahan lang. Ang sabi ko lang, ang tatamaan niyang numero ngayon, 8. Bakit may nakaharang na truck dito? Napalingon ako nang marinig ko ang boses ng tatay ko, Sir Jag. Nakita ko siyang papalapit habang hawak ang isa niyang panabong na manok. Nakatali ang isang bimpo sa noo niya. May nakaselpak na tabako sa gilid ng bibig at halatang kagagaling lang sa sabungan. Noon ko lang ulit siya nakita matapos ang maraming taon. Naalala ko ang mga lumang litrato niya noong kaedad ko pa siya. Nakakagulat dahil halos magkamukha kami. Para bang nakikita ko ang magiging itsura ko kapag tumanda na ako. 28 taong gulang pa lang ako noon. Pero sa paniniwala ko ng mga panahong yon,
ay hindi ko maaabutan ng pagtanda. Sigurado kasi akong magugunaw na ang mundo pagsapit ng taong 2000. Pero may isang malaking kaibahan kami ng aking ama. Ako ay nakasuot ng makapal na salamin dahil mataas ang grado ng mga mata ko. Bukod pa doon, may malaki rin akong birthmark sa kaliwang pisngi. Kaya masasabi kong hindi ako yung tipo ng lalaking nililingon ng mga babae. Pero sa isip ko noon ay aanhin ko pa ang pagiging gwapo kung ilang buwan na lang naman ay magugunaw na ang mundo. Tingnan mo nga naman. Tomas, anak ko! Tay! Ba't hindi ka man lang nagsabi na darating ka? Di sana'y nagpakatay ako ng baboy o nang huli ng maiihaw. Hindi po ba sinabi ni Kuya Jerry sa inyo? Wala naman siyang nabanggit eh. Akala ko kasi nagbibiro lang tapos putol-putol pa ang signal nung tumawag siya. Ano yung truck? Sa'yo ba yan? Hindi po. Inupahan ko lang. Dito na po kasi ako titira. Talaga? Bakit? Mag-aasawa ka na ba? Nasaan ang nobya mo? Tayo, wala pa po akong nobya. Bakit dito ka titira? Kasi raw tiyo, magugunaw na ang mundo. Magugunaw na ang mundo? Oo daw tiyo. Kailan? Pagsapit ng year 2000. May panahon pa pala ako magpalaki ng 2 palabong. At wag naman sanang bago matapos ang derby. Sa totoo lang, Sir Jag, gusto ko na lang matawa sa sarili ko kapag naaalala ko ang mga panahong yon. Para bang ako lang ang taus-pusong naniniwala na magugunaw ang mundo pagsapit ng year 2000. Habang abala akong maganda para sa Millennium Bug, ang mga kamag-anak ko dito sa baryo ay parang walang pakialam. Wala silang ideya kung ano ang kinatatakutan ko. Hindi ko rin naman sila masisisi. Dahil noong mga panahong yon, iilan pa lang ang may sariling computer, lalo na sa mga probinsya. Swerte lang ako dahil sa Maynila ako nakatira at nagtatrabaho sa bangko, kaya halos araw-araw kong naririnig ang usapan tungkol sa Y2K. Samantalang dito sa Barrio Sierra, bihira nang makapunta ang mga tao sa sentro ng bayan dahil sa layo ng biyahe. Kaya mas mabilis pang kumalat ang balita tungkol sa mga engkanto kesa sa Millennium Bug. Bakit ang dami mong sako ng bigas, Tom? Oo nga. Magtatayo ka ba ng palabigasan? O balak mong pakainin ang buong baryo? Umamin ka na nga. Magpapakasal ka na ba? Ano? Sinong sasakalin? Tay, Kuya Jerry, binili ko po yan bilang paghahanda sa katapusan ng mundo. Aba, hindi ka nga talaga nagbibiro? Tiyo, tingnan nyo. Ang dami pa niyang grocery. Sige na. Pagtulungan niya nating ibabayan. Parang mas marami ka pang dalang pagkain kaysa gamit. Opo, malayo rin po kasi ang bayan. Yung bahay mo sa Maynila, sino ang nakatira doon? Binenta ko na po, Ha? pati halos lahat ng gamit ko. Kaya nakabili ako ng mga nakikita nyo ngayon. Dahil lang sa magugunaw na raw ang mundo, ibininta mo ang bahay na ipinamana sa iyo ng mga biyanangkong hilaw. Opo, tay. Anak, hindi ka naman siguro sumisinghot ng pinagbabaawal ng gamot habang nasa Maynila ka. Tay, yan din po ang unang tanong ni Mama sa akin eh. Nag-usap ba kayo? Pero kahit sinong magulang naman, yan ang unang maiisip kapag nalaman din ang naniwala ang anak nila na magugunaw na ang mundo pagsapit ng year 2000. Tay naman. Mamaya, magpapatulong ako sa mga kabaryo natin para maibaba lahat yan. Tama yan, Tiyo. Ang dami nga eh. Pero sa ngayon, gumawa ka muna ng kilawin. Mabuti na lang at may naitago pa akong 2 bote ng Pondado. May okasyon ba? Meron. Ano? Dahil umuwi ang pinsan mo. At dito na siya titira. Ayos? Ako na ang gagawa ng mga pulutan. Kaagad naman tumakbo pa loob ng isang kubo si Kuya Jerry. Napansin ko rin kung gaano kalaki ang pinagbago ng lugar. Noong huli ako nakapunta rito noong bata pa ako, tanging bahay lang ni Lola Salud ang nakatayo sa malawak niyang lupa na minana pa niya sa kanyang mga magulang.
Ang malaking puno ng mangga na madalas naming akyatin noon ni Kuya Jerry ay wala na. Sa kinatatayuan nito ngayon ay ang kulungan ng mga panabong ni tatay. Sa likod naman ng bahay ay may taniman na ng iba't ibang gulay at halaman. Hindi mo rin masasabing naghihirap sila. Ang dati bahay na gawa sa kahoy ay isa ng sementadong bahay na may ikalawang palapag at mga bintanang kapis. Mula sa kubong pinasok ni Kuya Jerry ay lumabas ang isang babae. Mukhang kagigising lang niya mula sa siesta. Napatingin ako sa nakaumbok niyang tiyan habang marahan niya itong hinihimas. Siya nga pala, Tam. Si Mickey, asawa ko. Nag-asawa ka na pala, Kuya Jerry. Oo, nung nakarang taon pa. Simpleng kasal lang naman kaya hindi na kita naimbitahan. Ikaw naman. Sana sinabi mo pa rin. Magandang araw, Tom. Lagi kang naikukwento sa akin ng asawa ko. Magandang araw rin, Mickey. Ilang buwan na yung tiyan mo? 8 buwan na. Nakakapagtaka. Oh, anong nakakapagtaka? May nabasa kasi akong articles na kapag palapit na ang year 2000, ay wala na raw maglalakas loob na magbuntis dahil baka raw hindi na raw umabot sa panganak. Alam mo, Tomas, kanina pa ako natatakot sa'yo dahil sa Y2K na yan eh. Ano ba yung Y2K? Yan ang sinasabing katapusan ng mundo. Eh di mabuti. Ha? Bakit naman? Kapag nagunaw ang mundo, mawawala na rin ang mga aswang. Hindi ba magandang balita yun? Mahal, mawawala rin tayo. Eh di mauuna na lang sana mga aswang. Literal na yun ang una kong naisip habang nakatingin sa buntis na si Mickey. Paano kung totoo ngang magugunaw na ang mundo bago pa man siya manganak? Pero dapat ko nga bang gawing batayan ang pagbubuntis ni Mickey para pagdudahan ang millennium bug? Siguro sa mga oras na ito ay iniisip nyo ngang nasisiraan na ako ng bait. Baka nga may ilan pa sa inyo ang gustong magkomento ng lumaki sa Maynila pero paniwalang paniwala sa millennium bug. Pero tandaan ninyo, noong mga panahong yun, hindi lang ako ang natakot. Marami rin ang naniwala na may malaking mangyayari pagsapit ng year 2000. Pumasok na kami sa loob ng bahay ni Lola Salud. Doon na rin nakatira si tatay. Matagal na rin kasi akong walang balita sa buhay nila dahil ngayon lang ulit ako nakabalik sa Barrio Sierra. Samantala, tinulungan naman ni Mickey si Lola Salud na maghanda ng aming merienda. Maya-maya lang ay inilapag na nila sa mesa ang nilagang kamote, saging at mais. Si Mickey na rin ang nagtimpla ng maiinom naming lahat. Napangiti na lang ako nang mapansin ko ang mga lumang litrato ko noong bata pa ako. Ipinadevelop pala yun ni na Lola noon. Nilagyan ng frame at maingat na isinabit sa dingding ng bahay. Hindi ko akalaing hanggang ngayon ay iniingatan pa rin nila ang mga iyon. Tay, akin na lang po ang bakanting lupa sa tabi ng kubo nila Kuya Jerry. Doon na lang po ako magpapatayo ng bahay. Sige na, wala namang problema eh. Bukas, ipabubunot natin ang mga talbos ng kamuti roon para masukatan ang lote. Bala ko rin po magpatayo ng maliit na tindahan sa tapat ng bakuran. Para hindi na kailangan pumunta pa sa bayan ng mga taga rito kapag may kailangan silang bilhin. Mainam yan, anak. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwalang nag-resign ka sa trabaho mo. Dahil lang sa takot mo dyan sa bagong milenyo. Pinsan, kung may pinagdaraanan ka man sa buhay, nandito lang kami. Tamang lugar ang pinuntan mo. Baka naman hindi problema ang Y2K. Baka may sumapi lang na engkanto sa kanya. Gusto niyo ba tawasin ko mamaya? Tawas? Meron naman akong deodorant. Naku, mahal. Nakakatuwa talagang pisan mo. Sa tingin ko, kulang lang yan sa alat. May nobya ba siya? Wala raw eh. Kaya pala ganyan siya. Hindi ka ba talaga nagkaroon ng nobya sa tanang buhay mo, anak? Maigpit po kasi si Lola at Lola nung nabubuhay pa sila eh. Ayaw nila manligaw ako hanggat wala pa ako napapatunayan. At hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral.
Mabuti na lang talaga. At kwento na lang sila ngayon. Hindi ko naman po kasi naging priority ang manligaw, tay. Abay anak, 28 anyos ka na. Ang iba sa edad mong yan, 2 o 3 na ang anak. Kaya pala nag-asawa na si Kuya Jerry. At mabuti na lang. Agad din kaming biniyayaan. Eh, nasa na pala si na Tio at Tia? Hindi ba taga-kabilang baryo kayo nun, Kuya Jerry? Matagal na silang pumanaw, anak. Ha? Kailan pa? Mahigit 8 taon na rin. Pasensya na, ha? Mga panahon kasi yun, abala ako sa pagre-review para sa board exam. Ano po ba nangyari sa kanila? Pinatay sila, Tom. Ano? Sinong pumatay? Hindi sino, anak. Kundi ano. Ano po bang ibig niyo sabihin? Alam kong paniwalang-paniwala ka sa Millennium Bag. Kaya siguro, ay paniniwalaan mo rin ito. Hindi taong pumatay sa mga magulang ko. Kung hindi tao, ano? Aswang. Napakurap na lang ako matapos nilang sabihin yun, Sir Jag. Siguro dahil lumaki ako sa Maynila at hindi ko nagisnan ang buhay sa probinsya, kaya napakahirap para sa akin na paniwalaan ang mga kwento tungkol sa aswang, engkanto at iba pang kababalaghan. Isa pa, tuwing dumadalaw kami noon sa Barrio Sierra, pagsapit pa lang ng hapon, sinusundo na ako ni na lolo at lola. Sa sentro na kami nagpapalipas ng gabi at kinabukasan ay bumabalik na agad sa Maynila. Noon ko lang naisip na para bang ayaw nilang inaabutan ako ng gabi sa puder nila tatay. Tay, totoo po ba talaga mga aswang? Ikaw talaga. Aray naman, tay. Bakit niyo ako binatukan? Hindi pa nga tayo umiinom, may parang lasing ka na. Bakit po? Sa Millennium Bag, paniwalang-paniwala ka, pero sa aswang hindi. Kasi po tay, ang Millennium Bag, may mga artikulo, mga balita sa telebisyon, at may mga nababasa pa ako sa computer. Kaya marami talaga naniniwala doon. Nakita mo na ba mismo sa harapan mo ang Millennium Bag na yan? Paano ko naman po makikita? Sa year 2000 pangaraw po mangyayari yun. Ay, wala. Malala na talaga. Mukhang hindi engkantong sumapi sa kanya, kundi masamang espiritu ng teknolohiya. Nang sumapit ang gabi, Sir Jag, inilabas nga ni tatay ang 2 bote ng fundador. Kanina pa dumating ang ilan niyang mga kaibigan sa baryo para tulungan kaming maibaba ang lahat ng dala kong gamit. Ipinasok nila ang mga ito sa bahay ni Lola Salud. Doon ko rin nalaman na isa palang albularya si Mickey. Habang abala kami sa pagbubuhat, may ilan ding dumating sa kanilang kubo para magpatawas at magpaalis ng usog. Kaya naman pala puro halamang gamot ang nakatanim sa paligid ng bahay nila. Simple lamang ang kubo ni Kuya Jerry. Mukhang sila mismo ni tatay ang nagtayo nito. Pero kahit payak ang kanilang pamumuhay, ramdam ko ang init ng tahanan. Habang kami ay naghahanda sa inuman, abala naman sina Lola Salud at Mickey sa pagluluto ng hapunan. Bukas na bukas din, anak. Sisimulan na natin ang pundasyon ng bahay mo. Pagkatapos nating alisin ang mga talbos ng kamuti na yon. Tutulong po ako. Kung maaga kang magigising. Oo naman. O siya, tagay na. Huwag natin pinatatagal sa yelo ang alak. Sige po. Hindi naman po kasi ako sanay uminom eh. Nako, kami ng tatay mo. Alak ang tubig dito sa baryo. Mabuti na lang at fundador ang nailabas niya. Kapag lambanog ang pinatikim sa'yo, baka sa ilalim ka ng mesa pulutin. Ano ba naman yan? Sa Maynila ka lumaki pero 5 ilumang kasama ang barkada? Hindi mo naranasan? Ang dami pa namang beer house doon. Maigpit po kasi sina Lolo. Hindi nila ako pinapayagang bumarkada dun eh. Mukhang marami kang hindi naranasan dahil sa pagiging stricto nila. Medyo marami nga po. Lalo na nung nag-abroad na si Mama. Siya nga pala. Kumusta na si Lizette? Nasa Japan na po.
citizen na yata sila eh. May anak na rin sila ni Papa Kinechi. Mabuti naman. Gumanda ang buhay niya. Pero tay, may tatanong po sana ako. Ano yan? Bakit hindi niyo po pinaglaban ni Mama ang isa't isa? Akala mo lang hindi, anak. Pinaglaban ko ang mama mo. Maging ang pangarap kong mabuo tayong pamilya. Pero ano magagawa ko? Kung ako lang ang lumalaban, hindi sapat na isa lang ang lumalaban sa isang relasyon. Kailangan pareho kayong kumakapit. At dumating ang panahon, napagod na rin akong kumapit. Nakakalungkot naman po pala. Kapag tinatanong ko po kasi yan si Lolo, hindi nila ako sinasagot eh. Pinapagalitan lang po ako. Ganun talaga sila. Ang kala nila, sinira ko ang buhay ng mama mo. Hindi nila nakita na pareho namin ginustong dumating ka sa buhay namin. Talaga po? Oo naman. Tingnan mo na lang ang pinsan mong si Jerry. Tinana ng asawa niya. Nung una, tutol na tutol ang mga magulang ni Vicky. Pero wala rin silang nagawa nang magpakasal ang dalawa. Si Tio talaga. Pero alam mo, pinsan, sa tingin ko, mahal pa rin ni Tio ang mama mo. Nakatago pa rin kasi sa cabinet niya ang mga litrato nilang dalawa. Huy! Pinubuking mo na ba niya ako, ha? O siya, tagay na. Tagay! Ikaw talaga tay. Yung amahin mong hapon, kumusta naman ang trato sa'yo? Mabuti pong tao si Papa Kinechi. Retired Japanese soldier po siya. May negosyo sila ni Mama sa Japan at sila ang namamahala nun. Sila rin po ang nagpadala ng pangmatrikula ko nung nasa kolehiyo pa ako. Nagpapadala din naman ako noon, anak. Hindi ko lang alam kung sinasabi yun ng lolo mo at lola mo. Sinasabi naman po nila. Kaya nga nagpapasalamat ako na 3 kayong magulang ko eh. Hindi mo lang alam, pinsan. Araw-araw kang gusto makita ni Tio. Hindi rin talaga niya maiwan si Lola sa lood. At syempre, pati ang mga panabong niyang manok. Ambay, oo naman. Hindi ko rin naman pwedeng pabayaan mga yan. Napuno ng tawanan at kwentuhan ng gabing yun, Sir Jag. Napakarami kong naibahaging kwento sa kanila matapos ang ilang taon kong hindi pag-uwi sa Barrio Sierra. Masaya ako dahil nakita kong maayos ang naging buhay nila rito. Hindi nagtagal ay naubos namin ang isang bote ng Fundador. Pero mukhang hindi pa yun sapat kina Tatay at Kuya Jerry. Nang bubuksan na nila ang ikalawang bote, napansin kong tunaw na ang yelo. Tay, wala na po tayong yelo. Gusto niyo po bang bumili ako? May nagtitinda po ba dito? Meron, pero yelo lang ang tinitinda ni Paring Tisoy sa kabilang kanto. Siya lang ang may frigidaire dito. Samahan na kita, pinsan. Baka matakot ka sa madidilim na daan. Hindi naman ako naniniwala sa mga ganyang bagay eh. Kaya ko na. Nako, ang tapang talaga ng uniko iho mo, Tio. Magpasama ka na kay Jerry, ha? Mahirap nang maingkanto dito sa gabi. Hindi naman po kasi ako naniniwala sa mga engkanto, Itay. Bahala ka. Sabihin mo na lang kay Paring Tisoy na ako ang nagpadala sa'yo. Yung bahay na may nakatanim na santan sa harapan. Doon ka kumatok. Nang makatayo ako, Sir Jag, bahagya akong nakaramdam ng hilo. Hindi biro ang tama ng Fundador. Kahit pa nilalaktawan nila ako sa tagayan dahil alam nilang hindi ako sanay uminom, mabuti na lamang at maayos pa rin ang lakad ko. Paglabas ko ng bakuran, sinalubong ako ng malamig na hangin at ng katahimikan ng baryo. Habang naglalakad ako, napatapat ako sa katabing bahay namin. Iisa lamang ang kandilang nagbibigay liwanag sa loob at doon parang may narinig akong mahinang pag-iiyak. Napahinto ako at unti-unti akong napalingon sa bintana. Bigla, may babaeng sumilip. Magulo ang buhok nito at halos matakpan ang kanyang mukha. Napalunok ako at hindi na ako naghintay pa na mas makita ang mukha niya. Mabilis akong naglakad palayo. Habang hinahanap ko ang bahay na may nakatanim na santan, hindi ko maiwasang isipin na parang nauna nang naranasan ng Barrio Sierra ang katapusan ng mundo. Halos kalahati ng mga bahay ay walang ilaw, kandila lamang ang nagbibigay buhay sa kanilang mga gabi. Nakabili naman ako ng yelo kay Mang Tisoy